um, bubungad sa inyo. Ano po, doon sa mga, kung kayo po nagawa ninyo na ito, no, doon po sa mga downlines ninyo, sa mga affiliates ninyo na hindi pa nakapasok sa tag market, no, ito po ang bubungad, no, sa kanila at sa atin din, no. Ngayon, bago natin i-explore itong tag market, bago natin ito i-click, no, ang una-una muna natin gagawin, iba-bypass mo yan, no, pupunta ka sa C-Store. Ano po? Pagpunta nyo ng C-Store, okay, mamaya talakayin natin yung iba pa. No? Unahin muna natin to kasi ito yung importante para sa ating tag market. Itong C-Link. Ano ba itong C-Link? Lagi natin binabanggit ito nila Sir Eddie, may mga tutorial siya dito. No? Ano yung tutorial niya? Ang C-Link ay isang cryptocurrency wallet natin, no? Ibig sabihin, yan ang wallet natin sa loob ng C1. Meron tayong sarili nating wallet. Ano ba yung wallet, Coach Anton? Ito yung wallet ng iyong crypto. Meron tayong wallet para sa mga barya natin, sa pera natin. Tama, yung Seiko wallet, ang wallet na maswerte, di ba? So, kung may Seiko wallet ka, no, meron din tayong sarili nating wallet, sa digital wallet ang tawag. Ang tawag dyan C-Link. Yan ang sa atin. No? So kailangan i-click nyo po yan. Kung hindi pa po sila kailangan una napapasok yung C1. Ano po? Pangalawa, ito po yung pangalawa nilang pupuntahan yung kanilang C-Link. So pag kinlik po natin yung C-Link, no? Go to site. Yan. Okay. Login video C-Link. Okay, ayan po. Hihingi siya ng we've updated our terms and condition. Then accept. Okay. Then continue. Right. Ito po pala verified na. Sorry, no? Verified na po pala ito dahil na-KYC na pala ito, no? So ganyan po yung mangyayari. Ano po? Kailangan po makikita nila na verified na sila. Sino sa inyo po yung hindi pa verified? I-log out ko nga ito. Hanap tayo ng iba na hindi pa na-verified. Sandali. Log out ko. Kala ko hindi pa verified. Stop sharing muna ako. Hanap. Sino po sa inyo yung hindi pa na-verified? Para insufficient fund po lumalabas sa page ko. So, Connect Sonic po. Di po mapunta sa Burn Civic sa tag market account. Mamaya, Lani, discuss natin yan na. Okay. Dali. Share screen ako ulit. Ano po? So, babypass po natin yan. Punta tayo ng C-Store. No? Punta tayo ng C-Link. Tingnan natin kung go to site. Okay. Welcome to C-Link. Ayan po. Ayan, okay. Alright, ito. Unlock your powerful Web3 experience. So, verify now, no? So, kailangan ho ma-verify ninyo yan. Mabilis lang po mag-verify, no? Kung naka-KYC na po kayo sa C1, mabilis po ma-verify yung KYC nyo. Kapag hindi pa po, nire-reject niya. So, pag pinindot po natin itong verify now, subukan natin. Ano po? Hihingi po yan ng informations. Ano po? Dahil ito po, hindi siya na-verify, kaya rejected siya. No? So, ibabalik po natin, i-back natin. Yan. So, rejected po siya. So,
ang mahirap po dito kapag ganyan po yung nangyari, kapag ginamit po ninyo yung inyong CBIT, ano po, um, hindi niya ma-detect kasi hindi ho kayo verified. Hindi ho ma-detect doon sa tag market. Hindi ho ma-detect doon sa um, stratify, doon sa genealogy. Nakuha niyo po? Ibig sabihin po, kung ako yung upline nito, halimbawa, at pumasok siya sa tag market, hindi siya papasok sa akin. Hindi ko siya makikita. Kasi po, hindi siya naka KYC sa ceiling. Ano po? Kahit po di ba anong sabi ni Raj nung ni-launch nila yung tag market? Make sure that all of the um, C1 members or C1 affiliate in the ceiling should have a KYC. Okay po? Ngayon ang question, minsan mag-question kayo, halimbawa, sir, paano kung hindi ko i-verify? Unang-una, kung hindi mo i-verify, hindi ka ma-identify ng company. Pangalawa, kung meron papasok sa'yo na mga commissions, hindi mo makukuha kasi hindi ka KYC verified. Although kung halimbawa, sir, sa tag market, verified naman ako sa KYC. Sa tag market yon. Pero pagdating sa commissions na makukuha ninyo, remember po lahat na commissions na papasok sa inyo, kung hindi ho kayo KYC verified sa ating ceiling, hindi ho kayo makakakuha ng commission. Sayang, di po ba? Bakit hindi natin i-verify kung ganun lang din? Let's say for example ngayon na verify kayo. Ano po? Na verify na kayo na um, dito sa C-Link natin, makakapag-transact na po kayo dito sa ating tag market. Ano po? So, pag nakapag-transact na po kayo dito sa ating tag market, pwede nyo na pong i-out ko na ito, no? Sample, i-out ko na siya, no? I-out ko na siya. At pwede na ho ninyong i-click yung inyong tag market na doon sa harapan ninyo. So, gawin natin. Subukan natin. So, gawin natin. Ano po? Yan. Okay. So, ito po, nakita nyo kanina, no? Fully verified na po siya sa ceiling, no? Fully verified. Ngayon, bibigyan ko kayo ng magandang example para yung mga question ninyo masagot natin. So, ceiling, balik tayo sa ceiling, no? Ito pong account na ito ay isa sa mga kamag-anak ko, no? So, go to site. Okay? Kaya alam ko po yan dahil ako po nagpapatakbo nito. So, ayan. So siya, verified na. Kita nyo po. Ngayon, ang question, sir, wala akong CBIT. Yan ang question, di ba? Sir, wala akong CBIT eh. Gusto kong gumamit ng CBIT para magkaroon ako sa tag market, para madoble yung pera ko sa tag market. So, eto po, walang CBIT. Kahit pindutin ko tong tag market na yan, wala siyang ibibigay na CBIT. Pero verified siya. Yun ang maganda. No? Verified siya. So wala akong problema doon. Bakit po? Ang CBIT po natin, pag pinasok po natin sa tag market, pwede kunyari, ako, kamag-anak nitong may-ari na ito, pwede ko siyang bigyan. Pwede ko siyang bigyan, kunyari, ang ipapasok niya halimbawa, ay worth kunyari, ang ipapasok niya dollars po sa tag market ay worth dollar siya, no? 250. Ano po? 250. Yan. Okay. Yan yung kailangan niya. So, kailangan niya na another 250 galing sa CBIT. So, wala siya. So, papasahan ko siya ngayon ng GUID, yung address na manggagaling sa CBIT, no?
paano po? Ganito yan. Mag-stop sharing po ako ha. Dali. Para maintindihan ninyo. Nakukuha nyo ba yung explanation ko? Type 1 nga po. Para lang, ito, step by step natin gagawin para hindi uh, maintindihan ninyo. Type 1 nga po, naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Okay, good. Okay. Alright. Okay, sige. Maghahanap ako ng account na eksakto dun sa ilalagay natin. Okay. Tandaan nyo po, yung pinakita ko po sa inyo ay walang CBIT. So, ibig sabihin, siguro, yung karamihan ng mga affiliates natin o mga downlines natin, maaring matagal na silang hindi nagbukas. Ano po? At wala silang CBIT. Di po ba? Ang kagandahan po, no, pwede po nating ibenta. Ano po? Pwede nyo ibenta yung CBIT ninyo. Pwede pong magamit yon. Ano po? At a price of 0.05. Ngayon, syempre, kung gusto pong bilhin, maganda. Kung ayaw, wala siyang magagamit na CBIT, no? Katulad po nito, no? Dali lang. Okay. Share screen ako. Yung kanina po, no, pumasok tayo kanina, no, doon um, pumasok tayo doon sa ceiling kanina, ano po. Okay. Ito po, no, mag-generate tayo ng transaction ID kasi ganito po yan, no. For every 1,000 na CBIT na i-burn mo, meron kang 500 USDT. Nakukuha niyo po. So, for every 500 na i-burn mo, meron kang 250 USDT. Ano po? Ito po ang kinokopya, yung GUID na to. Ano po? Yan po yung kinokopya para maipasa natin dun sa bibili sa atin. Ano po? So, yun po yung kagandahan. Ngayon po, no, pag nakopya na po yun at nakuha na po nila yung GUID, pwede na pong gamitin nung kakaibigan natin o kamag-anak natin yung ano po, yung tawag dito, yung GUID na ito, no? Remember po, no, hanggang ngayon na lang po ito, yung 50 cents, no? Baka mamaya o mamayang gabi o bukas, wala na po siya. Ano po? So balik po tayo doon sa ano, mag-stop sharing mo uli ako, no, para makita ninyo. Coach So, Anton, nag-extend. ha? Nag-extend. Nag-extend. Okay. Nag-extend siya sir hanggang 20. Hanggang 20. Okay, Ah, nag-extend siya hanggang at saka 20. yung Coach Anton, kagabi, ay hindi makapag-KYC kasi naka-maintenance. Okay, okay. Tapos ang hindi nakaka-KYC, $700 lamang sa Mm, sa sunog doon sa Tag Market. okay, okay. Pwede magsunog ang hindi nakaka-KYC pero hanggang $700 lang. Mm. So, ganun po yung mangyayari. Ano po? Nasa ceiling na kayo, so verified na kayo, wala kayong wala kayong Corbit, no? So pwede ho kayong bumili ng Corbit sa mga kakilala ninyo at the price of 0.05, ano po,
Mura lang po yun. Yung 500 po. Sige. 500, multiply po natin ng 0.05. Okay. Kano lang po yun. Pero ang kapalit po nun, magiging $250. Bakit po? Kasi binibili ng tag market o kinukuha o kino-convert ng tag market yung 1 Corbit nyo sa 50 cents. Pero ang value talaga ng Corbit natin ay 0.05 sa ating C1. Pero dahil ang tag market natin ay isa sa mga products and services na naka-tie up sa atin, kinukuha niya yon o binibili niya yung Corbit natin ng 50 cents. Imagine, ang laki, di po ba? Para makapag-join tayo, makapasok tayo sa tag market at ma-multiply yung pera natin. Mamaya po ipapakita ko sa inyo. So multiply muna natin. So magkano? Sige nga, multiply nyo nga po. 500 times, kunyari wala ho kayong CBIT ha, pero gusto nyong mag-invest sa tag market. Times mo ng 0.05 is equal to $25. Isipin nyo po, babayaran nyo lang ng $25, pero yung kapalit ng $25 inyo ay magiging $250. Nakuha nyo po? Kung wala kayong Corbit, yung po ang sinasabi ko ha, kung wala kayong Corbit. Pero kung may Corbit po kayo, hindi ho magiging problema yon. Kasi kaya nyo mag-convert eh. Ano po? Yun lang yung mga affiliates natin na now fully verified na sa Sealink, sa kanilang Sealink wallet, at walang Corbit, pwede ho silang gumamit ng Corbit ng mga merong mga Corbit para po makapasok sila sa tag market. Ngayon, ganito po. Papasok, kunyari po, no? Example, verified na sila, gusto nang ngayon huli nilang mag-register sa tag market. So, ganito po yung gagawin natin. No? Ito pong tinuturo ko, ano po step by step lang po. Sana nasusundan ninyo. Ano po? Okay. So hindi po kayo naka-share screen? Sandali lang. Okay. Sorry. Sandali lang. Okay. Okay. Ngayon, ang gagawin natin, magre-register ngayon tayo sa tag market live. Ano po? Okay. Mag-share screen po ako. So, ulitin ko po, ano? Okay, ayan, naka-share screen ako. Ulitin ko po, pumasok kayo sa C1 ninyo, no? Nung nakapasok kayo sa C1 ninyo, ang unang pupuntahan niyo, hindi muna ito, kung bago ho pag bago, hindi muna itong explore tag market, pupunta muna sa C-Link, pupunta sa C-Store, pupunta doon sa C-Link, ano po, doon sa ating digital wallet. Kailangan po ma-fully verified, ma-KYC muna. Dapat ho hindi nagmamadali. Ano po? Para yung smooth yung transaction. Bakit kailangan naka-KYC? Ulitin ko po. Para pag makakuha siya ng profit sharing. Importante yun eh. Di po ba? Pangalawa, hindi siya magkakaroon ng problema pagdating sa network. Ano po? Pangatlo, maganda yung kung verified ka dahil una, pagdating sa withdrawal, smooth yung transaction. Di po ba? So, hindi naman mahirap mag-KYC sa ating C1, doon sa ating C-Link. Hindi ho mahirap, madali lang po yon. Importante ma-verify ho kayo. So, yun po ang pinaka-importante. So, ito po, wala pa po siyang, meron na siyang C-Link, ano po, na-verify na siya sa C-Link, ang wala lang sa kanya, Corbit. Pero madali lang din yon kasi pwede nating siyang bigyan ng Corbit. Ngayon ito po, magre-register ng bago sa tag market. Hindi pa siya nakakapag-register. So paano mag-register? Kapag nagawa niyo na po lahat ng binanggit ko, dito na po kayo pupunta, Explore Tag Market. Ano po? Ayan. Okay. Alright.
Ngayon, dahil bago ito, no, kailangan mag-register. So register now. Okay? Pag nag-register now, dali. Mag-stop sharing lang po ako, no, kasi gagamit po ako ng ibang browser. Sandali lang po ha. Kasi browser ko ito eh, baka magkaroon ng conflict doon sa sa ano ko, sa tag market ko. Okay. So, gagamit lang po ako ng ibang, mag-stop sharing lang po ako. Sandali lang ha. Ayan, sige. Ilan bang participants natin? We have 25 participants. Ngayon po, after nung ginawa ko, no, you can ask question, then sasagutin ko po yung mga question ninyo. Sandali lang, mag-iiba lang po ako ng browser para hindi po conflict. Bilis lang po to. So far, so good ba? Naiintindihan niyo po ba yung explanation ko? Sana naiintindihan ninyo ano po. Okay. .com. Ayan. Login. Yun. Okay. Share screen po ako uli. Share screen. Okay. Okay. Yun. Okay. So ito po yung kanina, no? So ulitin ko uli, no? Nakapasok sa C1, fully verified na siya, naka-KYC sa C1, naka-KYC sa C-Link, no? At magki-KYC ngayon siya dito sa Tag Market. So ito na po. Ito na po yung pipindutin natin. Okay? Ayan. So sa umpisa, hindi po company yung pipindutin ninyo, ano? Dapat po individual, no? Then register, magre-register po kayo. So ilalagay niyo po dito yung pangalan ninyo, no? Yung ayan. Tapos yung last name. Ayan. Ano yung niya? Balikan natin yung email nito, no? Sandali. So, paano ko po malalaman yung email? Ano yung nakikita niyong sinishare ko? Ano yung nakikita niyo sinishare ko, coach? Sebastian. Ano na? Yung dashboard mo, sir. Sa Anong, Crowd1. sa Crowd1. Okay, okay, good. Eto ngayon, ano yung nakikita niyo na? Yung tag market, nakikita niyo? Tag market? Market, yes. Okay, okay, sige. Na po. Sige. Ayan, okay. Ano yung ginawa ko? Kinuha ko yung email, no? Kinuha ko yung email sa ating C1 para walang conflict, ano po. So pangalan, last name, email, no? Tapos magke-create po kayo ng password. Ano po? So create tayo ng password. So ang ginagawa ko po, kung ano yung password dun sa inyong C1, yan din ang ginagawa kong password dito para hindi na magkaroon ng conflict. Tapos, hanapin niyo po Philippines. Ayan, Philippines. So, anong telephone number? So, lagay natin yung telephone number para sigurado. Dali.
kailangan naka-ready na po kayo, no, sa telephone number. Ito, 933. Sa Pilipinas po ito, no? 914. Ayan po. 1545. Yan, okay. Ito po, nagre-register tayo, no? Re-register kayo, then i-click nyo po yung boxes na yan na kino-confirm ninyo, then register now. Ayan. Okay, ito po yung crucial. Okay, yan. Congratulations, sabi, your new account has been successfully registered. Your account needs to be validated. So within the next few minutes, you will receive an email dito sa number, sa pangalan na ito, no? Containing a validation link. So yun ang problema. Kailangan matawagan ko para ma-validate siya. Okay. So bakit po kailangan, no? Kasi po para makita nung tag market natin at ang C1 na ikaw talaga yung may-ari nito, no? So makikita niyo po 'yon doon sa inbox ninyo. Pag Gmail. Oras ay nako. Walang internet. Okay. Anyway, stop sharing po ako sandali. Stop sharing. Okay. So ano pong mangyari? Let's say for example po na verify na po, no? Na verify na siya doon sa inyong inbox, no? Makakapasok na po kayo doon sa inyong tag market. Ang susunod po ninyong gagawin, magke-KYC uli kayo doon sa inyong tag market. Ano po? Magke-KYC na naman kayo, no? Sa inyong tag market. Bakit po kayo kailangan mag-KYC? Iba naman po kasi yung tag market, no? Although siya ay ating affiliate o ating products and services na naka-affiliate sa C1, kailangan din po na ma-register kayo doon at ma-KYC kayo dahil po kumikita kayo ng pera doon at naglalagay kayo ng pera. So parang bangko, kailangan po na malaman na kayo talaga yung may-ari nung account na yon. Hindi ko matawagan. Siguro baka walang internet, ano? So mag-share na lang ako, kunyari na lang, example na lang na naka-KYC na siya. Okay? Okay. Share screen po ako, ano? Share. Okay. Yan. Alright. Kapag na fully verified na po kayo, naka-KYC na kayo, ganito na po yung mangyayari sa inyo. Makikita nyo po yung email ninyo, verified, yung password ninyo, verified, yung uploaded documents ninyo, verified, yung terms and conditions, verified, yung multi-factor authentication, nakaset na. Pwede hong hindi nakaset ito sa inyo, wala hong problema yon, no? Ako lang po, para sigurado, kailangan nakaset siya sa akin. Kumbaga, para kung may papasok man sa account ko, alam ko yung pumapasok sa account ko. So ganito po yung mangyayari, no? Yan po makikita nyo. So pag pumunta po tayo sa dashboard, ano po, yan. Pumunta po tayo sa dashboard. Ito na po yung magiging dashboard ninyo.
ano po, magkakaroon kayo ng sarili nyong dashboard. So sir, anong gagawin ko ngayon kapag may mga question na ganyan, nakapag-register na ako, naka-KYC na ako sa Tag Market, ano yung susunod kong gagawin? Ang susunod nyo pong gagawin, syempre, maglalagay kayo ng pera, no? Galing sa bulsa ninyo. Ay sir, ayoko na. Di ba? Yung mga ganyan. Kala ko ba sir, meron akong perang makukuha doon sa aking CBIT o doon sa aking, yes, may makukuha ka. Pero hindi ibig sabihin nun ay yun lang yung pwede mong gamitin. Kailangan, ang sabi ng Tag Market at ng C1, when you want to earn money, you have to produce money. Hindi ho pwedeng magnenegosyo kayo na wala kayong ilalabas na pera. Tama ba? Tama po ba? Meron siguro nagnenegosyo walang nilalabas na pera. Siguro hindi ko alam kung ano yon, no? Pero dito sa atin, sa Tag Market, na nakalink po dito sa ating C1, nakapaloob po yan sa ating C-Store. Ibig sabihin po, legal siya. Kumbaga, ang kumpanya ang naggagarantiya sa atin, ang C1 ang naggagaranti sa atin na itong kumpanyang ito na sinalihan natin ay lehitimo, legit. Hindi ka pinapramisan na yung pera mo ay kikita ng, kunyari, 50%, ganon, no? Malaki, 10%. Hindi po ganon ang pinapromise ng ating Tag Market. Pero, ang ipinapromise niya sa atin, you will earn daily, depende doon sa ating Sonic AI robot trading. Depende. At ito po ang pinakamaganda. Let's say for example po, no, nagpasok kayo, no, nagkapera kayo, nagpasok po kayo ng $100. Yan. Sarili nyong pera, $100. Ngayon po, ang sabi ng company, kapag nagpasok ka ng $100, dodoblehin ko yan. Nasabi ko na po, nabigay ko na po yung example kanina, kung wala kayong CBIT o meron kayong CBIT, let's say for example may CBIT kayo, na-burn ninyo yung CBIT ninyo at a price of 50 cents. Ngayon po, pwede nyo kunin yung $100 dun sa na-burn ninyo. Let's say for example, yung kanina pinakita ko, nag-burn kayo ng worth of CBIT na $250. Eh 100 lang yung nilagay mo. Paano yung nag-burn ka 250, sir, paano yun? 250 binurn ko. Anong mangyayari doon sa matitira? Pwede mo siyang itabi, no? So kung kunyari nag-burn ho kayo ng 250 doon sa C-Link ninyo, doon sa Tag Market ninyo, may 250 kayo doon, no? 250, yan. Ano po? Pwede nyo kunin yung $100 dito kasi ang sabi ng company, tapatan mo kung ano yung investment mo. Kunyari, ang investment mo ay 100, tatapatan ng company yan, no, naggaling sa ceiling mo, sa iyong CBIT, another 100. So, yan yung C mo. So, magkano na yung pera mo ngayon? Dito, 100 plus 100, $200. Isipin nyo nga po yun. No? Ngayon, ang question, sir, paano ko mawi-withdraw yan? Alam mo, minsan nabubwisit ako pag mga ganyang question. Hindi ka pa nga nagsisimula, gusto mo withdraw na. Simulan mo muna. Diba? Pero dahil makulit at ina-explain ko, ang sabi ko, ganito pa ang mangyayari. Yung $200 mo na yan, ang sabi ng Tag Market, i-multiply ko ba yan by 12? Para malaki ang iyong trading money. So, pag minultiply po natin yan ng 12, yung $200 po ninyo na yan po ay magiging $2,400. Grabe, po. Magkano ang investment mo? 100 lang. Yan lang ang investment mo. Etong 100 na to, i-convert mo yan para maging may add mo dito sa iyong investment at mamultiply siya ng 12 para magkaroon ka ng 2,400 trading money. So yan ngayon ang gagamitin ng iyong Sonic AI sa pagtitrade. So malaki ba ang trading money mo? Malaki na. Bakit? Una, kung $100 lang po ang iyong nilagay na capital, without this, no?
without the conversion of your Corbit token para magamit mo siya, papasok dito sa tag market without the multiplier ng 12, no? Yung 100 mo, ang kikitain lang yan, cents lang, maliit lang. Tama po. Pero dahil binigyan ka ng multiplier na times 12 pa ng tag market, malaki na ngayon yung chance mo na magamit sa trading money mo yung ganito kalaking pera na 2,400. Nakuha niyo po. At with the price of sa investment na 100 po, ang average po niya na daily nakikitain niyo po is between ang daily po na maaari niyong kitain ay between $2 to $3 po. Daily. Per day. Per day po yan. Ano po? Bakit ko nasabi? Sinubukan ko po magsimula, maglagay ng 100 eh. Ito po yan, oh. Yan, oh. Nakuha niyo po. Nasubukan ko na yan. Ano po? Ito po, ang halaga lang niya, $100. Ngayon po, 1.76. Bakit po? Winidraw ko na ng winidraw yung kinikita ko. So, ibig sabihin po pala, kung kikita ka ng average ng $2 to $3 per day, ano po, sa loob ng 5 days, kasi po ang trading lang ay Monday to Friday, ang trading period po. So ibig sabihin, kung kumikita ka ng $3 times 5, meron kang $15. Okay. Guaranteed po yun. No? Guaranteed. $15 ang kikitain mo. Marami po magpapatutuo dito, no? Katulad po ni Ma'am Judith, no? Magkano lang ang nilagay niya? $61 lang yata at the start. Ano po? Magkano na yung kinita niya? Nakuha niyo po. Meron dito naglagay ng malalaki. Ano po? Malaki rin yung kinikita. At yung team ko po, no? I have a team in India, no? Na naglagay po straight away, no? Ng $38,000. Magkano po ang kinikita niya per day? Between $300 to $400 per day. Ganun po katindi yung kanyang dedication dito. Bakit? Bakit ganun ang kanilang nakikita? Yung iniisip nila, una, stable ang C1. We already, ang C1 natin ay nandito na for how many years? Magsa 7 years na po tayo by January 2026. Nakapaloob pa siya sa ating C-store. Di ba? Ngayon, kung tatanungin niyo ako, how sure you are, Coach Anton, na ang tag market ay magtatagal? Hindi ako sure. Pero ang one thing na gusto ko lang sabihin sa inyo, wala namang nakakaalam eh. Kahit anong negosyo ang gagawin natin, kung ang negosyo natin ay babagsak, malulugi o hindi. Ang ina-assure ko sa inyo, the company itself, doon sa pinakita natin kanina, alam na natin yung kumpanya, hindi to fly by night na papramisan kita yung $100 mo, next week meron kang $50. Hindi po ganun. Unti-unti, kumikita ka. Imagine nyo po, kung kumikita kayo ng $15 a week, times 4 nyo po yan. Sa $100 ninyo, times 4 nyo po yan, meron na po kayong $60. Ngayon, magkano lang puhunan mo? 100. Hindi, pero ang trading money mo, 2,400. Kaya po ganito ang nangyayari. Isipin niyo po, may $60 ka na kagad sa loob ng isang buwan. Hindi mo siya kinuha. I-multiply mo ngayon yan, sir, ma'am. I-multiply mo yan ng 12. $60 multiply by 12. Hindi mo kinuha. Inipon mo lang siya. O kaya, inilabas mo siya, inilagay mo siya dito sa wallet mo, no? Multiply niyo po yan. Tulungan niyo po ako. 60 times 12, magkano po yan? 720. Tama po ba ako? 720. 12 months po yan, ha?
Wala kayong ginawa. 100 nilagay ninyo. No po? Wala kayong ginawa. 100. Wala na ho kayong gagawin. Ilalagay nyo lang yung pera ninyo. Hindi na ho kayo magti-trade. Meron na ho magti-trade para sa inyo. Isipin nyo po, sa loob ng isang taon, 720 ang pera mo. Ngayon, ito ang catch. Okay. Ang sabi ng company, every withdrawal na ilalabas mo, yung pera mo, kailangan nila rin kumita. Hindi naman ho tayo greedy na hindi tayo magbibigay sa kumpanya. Tama po ba? Siyempre, yung Sonic AI po na binabanggit ko kanina, siya po ang nagtitrade sa atin. So, kailangan bayaran natin siya. So, for lahat ng mga transactions na ginagawa natin, kapag naglabas tayo ng pera, mabilis lang po maglabas. Kinukuha niya, ang pwede niyo lang pong ilabas ay 70%. Ibig sabihin po, guaranteed po yan, 70% ng kinita mo, okay, ay papasok sa wallet mo. The remaining 30% po, ibabayad po natin yan, o hindi natin ibabayad, kundi kasama po yan sa ating pambayad, no? Yung 5% po para sa Sonic AI, okay, dito ibabayad natin sa kanya, dun sa gumawa ng robot na yan, babayad po natin yung 25% po, ito po yung sinasabi namin lagi, na profit sharing. Okay? Sir, bakit ganun? Bakit kailangan kong magbigay ng pera sa profit sharing? Ikaw naman. Di ba? Ikaw naman. Tama nga, natuto ka dahil sa pagtuturo namin. Di ba? Tama? At lahat po ng nangyayari, no? Hindi naman po siyempre kailangan makuha mo siyang lahat, pero majority makukuha mo 70% ng 720. Siguro ang makukuha mo dyan sa mga $600. Eh magkano lang yung puhunan mo? Balik tayo uli, 100. Naka $600 ka, 100. Eh paano kung 1,000 yung nilagay mo? Eh di may 6,000 ka pala. Tama, sa loob ng isang taon. Not bad o maganda? Ngayon, ang question, marami pa question. Sir, paano kung matalo? Hindi ganito po ang ginagawa ng Sonic AI. Kapag naglagay po kayo ng $100, example, at na-perceive, no, na on yung habang tumatakbo po yung trading, ang maximum po na pwede lang ipatalo sa pera natin na inilagay, no, ay 10%. So 10% po ng 100 na inilagay mo, $10 lang po pwede niyang ipatalo dyan. Yung remaining, kunyari natalo siya, may 90 ka pa. Ititrade niya uli ang bukas. Kanina po, nasaksihan namin, natatalo. Kanina po, no, yung Sonic AI, natalo siya. Sabi ko nga kay Sir Danny, talo tayo ng 4%. Tapos, all of a sudden, mga after 2 hours o 3 hours, nag-trade uli siya. Nakabawi. At kumita na naman. Ano po? Kumita na naman. So, ibig sabihin, may mga times na maaari tayong matalo. May mga time, pero sabi ko nga sa inyo, ang winning rate po natin ay nasa mga 92% and above. Paano malalaman yan, Coach Anton? Ito po. So buburahin ko na po ito, no? Okay? Burahin na natin. So sa 100 lang tayo nagsimula. Kaya nga po yung Indian team ko, ang isip nila grabe. Bakit ako magpapasok lang ng 100? Ang minimum ko 1,000. Meron nga nagpasok nga sa akin, sabi ko nga sa inyo, 38,000, 22,000, 7,800. 7,500, 5,000, 4,000, minimum nila 1,000. Grabe. Samantalang yung upline, ako mismo, sinubukan ko pa dahil natakot pa ako. 250 lang po ang sinubukan ko. 250 lang po ako nagsimula. Pero, nung nakita ko na to, yung sa misis ko, doon ko pinulido. Nakuha nyo. Bakit? Ako yung upline eh. Nakuha nyo po. Makukuha ko lahat ng commission na manggagaling dun sa downline ko. Tama po.
At misis ko naman siya. So wala akong problema. Kung maglagay man ako ng 5,000 dyan, wala akong problema nun. Kasi ang unang-una, yung profit sharing na makukuha ko, aakyat sa akin. Tama po. Kung ano man ang ma-withdraw ko doon, ako naman ang nagpapatakbo nun. So okay lang po yun sa akin, di ba? So ganun po yung ginagawa natin. So ano po mangyayari pagkatapos? Sir, nakapaglagay na ako, ganito po, no? Pag pumunta po tayo sa APX, okay, ito po yung ating Sonic AI. Pag pinindot po natin itong details, no? Sonic AI lang po yan. Nakita niyo po yung win rate, nakasulat po 92.65 ang taas po niyan, no? A win rate of 92.65 ay mataas. Okay. Ngayon, kanina, no, nanalo siya, ito, timo, loss niya 5, win niya 63. Okay. Return of investment plus 5.13%. Maximum drawdown, ibig sabihin yung maximum na pwede niyang ipatalo dito sa perang ito, 0.26%. Okay? So, burahin natin yan para makita nyo lang na mataas yung kanyang win rate, no? Ngayon, ito po yung sinasabi ko sa inyo na performance fee, no? Ang followers niya at the moment ay 19,047. Trading days ay 36 days. Performance fee, sabi ko sa inyo, yung 30%, no? Ang minimum investment lang na pwede nyo ilagay po ay $10. Nakuha nyo po? $10 lang po, pwede na kayo dito sa Tag Market. Subukan nyo lang. $10, wala akong masama. Di ba? Napakaliit lang nito. Ma'am Annabel Chen, tama ba ako? Ma'am Annabel, $10, di ba? Pinipitik nyo lang. So ano pong ibig sabihin ng 36 days? Hindi, yung trading days po, kasi minsan nagbabago po ang trading days. Depende po yan sa uptrend ng market. Okay, kasi kasi doon sa ledger po, doon sa spreadsheet na ginagawa nila, nakalatag na po yan kung ilang days sila magte-trade, no? Para doon sa pera natin, nakalatag na. Kaya nga po, kung iisipin niyo po, Ma'am Digna, si Ma'am Annabel, pag kunyari ayaw na natin, kunin natin yung pera natin, kailangan 30 days ang hihintayin natin para makuha natin. Ito pa yung question yung iba, no? Kung gusto na nilang withdrawin yung pera nila. Bakit mo withdrawin yung $100 na in-example ko kung kumikita ka? Tama po? Hindi mo withdrawin. Di ba? So ang ilalagay nyo pong pera dito, hindi po yung emergency money. Ang ilalagay nyo pong pera dito, yung gusto nyong patubuin ng pera nyo araw-araw. Wala na ko kayong gagawin. No? Ang lalagay nyo lang yung pera nyo, isipin nyo po. No? Kanina nag-trade. Ito po, no? Nag-trade kanina. No? Pag sinabi pong short, no? Short, ibig sabihin po seconds lang po yan. No? Seconds lang po. Pag sinabing long, it takes about a minute, you know? A minute or hours. Kaya po long. Pag short, seconds lang po. Kung makikita nyo po, no? Entry time 10 o'clock and 42, no? So 10:42, 10:58. So konti lang po, no? 58. Pero pagdating po sa long, ano na po yan? Minutes and hours na po ang inaabot yan. Ito, 11:22, 11:35. Pero nanalo po tayo, no? Ng plus 3.56 plus 2.35. No? Kaya po ang total ng 250 na to, no? Ang total na pinanalo niya ay $4.69. Isipin niyo po. Total return of investment mo, na meron kang 1.88%. Hindi pinapromise yung mga scam company, ang promise sa'yo, bibigyan kita ng 50%, 25%,
30%, wala pong ganon. Kahit po yung mga bangko, hindi yung sinasabi yung ganon, di ba? Yung inyong ROI pagdating sa mga investment ninyo, masyadong malalaki po yung mga 50%. Ibig sabihin, tumakbo na kayo. Pero sa atin po, sa strategy na meron tayo, no, dito sa ating company, dito sa tag market, ang kagandahan po ng ganito, unti-unti. So, kailangan matyaga ka. Pangalawa, wala ka namang gagawin. Maglalagay ka lang ng pera, hindi ka na magte-trade. Meron nang magte-trade sa'yo, itong Sonic AI. Okay? Ngayon po, pwede ka nang mag-withdraw. Okay. Ito po ang question. Sir, paano kung ayoko na talaga? Ang pwede kong makuha, example, ayoko na, ang kukunin mo 50. So 250 lahat yan. I-stop nyo lang po yan. Pag in-stop, pinindot nyo po yung stop, mag-i-stop na po siya. Papasok po siya dito sa account ninyo, pero hindi nyo po siya makukuha after 1 month. Kunyari, winidraw ko ngayon. Ngayon ay 10th. So December 10, dun pa lang siya papasok sa aking wallet account. Okay, bakit sambuan? Nakalatag na yung ano mo nakalatag na yung trading money mo Hindi mo pwedeng kunin ng basta-basta. Pero makukuha mo. Nakukuha niyo po. Ang question ko nga, bakit mo kukunin kung kumikita ka? O katulad po nito, magkano na po ang kinita niya? Yung P&L po, ang ibig sabihin po niyan, profit and loss. Walang loss, kulay green. Nakakuha na po siya ng $26. Ito pong 100, nakakuha na siya ng $16. Pag tinotal nyo po yan, magkano na po yan? 42 or almost $43 ang kinita niya na. Isipin nyo po, ang puhunan ko 250. So ibig sabihin, kung nailabas ko na yung $43 na yan, sabihin na natin 50 na yan, 200 na lang yung puhunan ko ba na mababawi ko yung puhunan ko. Tama po ba? O. Ngayon po, ito pwede kayong mag-withdraw, no? Pag winidraw nyo po yan, example, yan, meron $2 dyan, i-withdrawin natin. Kunin natin yung 2 na yan, withdraw. Ayan. O, withdraw na po. Okay? O, magkano yung kinita niyan? Withdrawin natin yan. Meron siyang 1, kunin natin. Kunin natin yung 1. Okay, withdraw. Ayan po. Okay, withdraw completed. Saan po papasok ngayon yan? Papasok na po ngayon yan dito sa dashboard ninyo. Okay, dito po sa dashboard ninyo, papasok na po yan. No? Naka-hide naman po yung balance mo. I-hide ko lang muna. Ano Hindi po? hindi po sila maniniwala kasi hindi nila nakikita. Kahit na hindi sila maniwala, okay lang po sa akin yan. Pero Ang importante po, kayo mismo, nararanasan ninyo yan. Ano po? Kuchanton. Ah, Kuchanton. ah. Nawala ang tapang mo Walang tapang. Kala ko, batal din nyo, matapang Hindi ako basta-basta nabubuyo Kasi yung kay Kuchanton na yon, Ma'am Annabel, nasa 4,000 yon na commission. Hindi nyo mabuksan yon. alam Sabi niyo ko po. nga, kala ko matapang si Kuchanton Kung pag nakita po yan ng tao, lalong dadami ang Nakita na po ni Sir Danny. mag-i-invest No? sa tao. Nakita na sa akin yan. Diba? Nakita na po nila. Ano po, ayun, pero ayoko po kasing ganon. Ma'am, pasensya na po kayo. Hindi ko attitude kasi po yung ganon. Naman, sang-ayon naman kami Kuchanton. Doon sa gusto mo. Joke lang po. Napansin ko lang po naka-hide Opo. So dito po papasok yan. Ano po? Tapos ngayon, no, pwede nyo na pong withdrawin. Pag mag-withdraw po kayo, pagpunta po kayo ng tag market. Yan, mag-withdraw kayo. Halimbawa, no? Ayan po. Coach Anton, meron po nag-withdraw sa amin. Bumalik po yung withdraw niya. Bakit bumalik? Hindi namin po alam. Hindi po sila nagbigay ng reason Okay. na sa Gmail na ano ba yun? Nandito ba siya? Nandito ba? Okay. Under? Pwede siyang mag-support, ma'am.
Ito pipindutin niya po yung support. Ginawa niya ba yon? Yung support? Hindi pa po. Itinry Okay. po namin ng 2 times para malaman Okay. namin kung talagang yung pangalawa ganun pa rin. Okay. Saka kami Pipindutin yung mag-support. support, no? Support. Then add ticket. Okay? Support, mabilis lang po sumagot yan, no? Si Sir Eddie, ginawa na rin po niya yan. Support lang lagi, add ticket. Okay? Ganyan. So, pinindot ko po yung add ticket. Select back office. Anong category? Withdrawal ba? So, withdrawal. Anong subject? Sabihin mo, my withdrawal bounce back. Okay. So, lagay mo yung message mo. Then, pwede mong i-attach yung document mo. Then, i-send mo. Magre-reply na po yun. Yes Ganun po. po. No, ganun. Ganun lang yung gagawin ninyo. Ano po? Napakadali lang po. Napakagaling naman po nilang mag-reply. Ang bilis lang nilang mag-reply. Mabilis po sila Oho. mag-reply. Mabilis sila. Ayun, kung nasubukan nyo po yon, ganun lang. Kasi minsan po ganito, ang napapansin ko po, minsan hindi ho nagde-deduct ng 30% kapag wini-withdraw natin from yung kanina doon sa ating strategies. Napansin nyo po? Minsan ho hindi nagdi-deduct ng 30%. Ngayon, winidraw natin, kaya nagba-bounce back kasi kailangan siyang mabawasan pa ng 30% muna. Minsan ganun po yung nangyayari. Kaya kung kunyari, example po, meron kayong makukuhang $100. No? Tapos napansin mo parang hindi naman nag-deduct ng ng 30%. Ang withdrawin niyo lang po 70. Iwan niyo yung 30. Nakuha niyo po? Kung hindi po Kasi nag-deduct, nga po, 2 beses po nag-withdraw si Ma'am Dors kasi aha. pag yung kanya pong income ay 25. Mhm. So, ang Pero walang mawiddraw po, deduction. meron po 17 na nakuha niya. Pag withdraw niya po ulit, meron pa uling sumunod na, ewan ko ba kung 7 or 5. Yung pangalawa po, hindi ko po alam kung may bawas yun. Yon. Yun po ang antabayan. Hindi ang antabayanan po natin. Dapat alam natin kung magkano yung pera natin. At kung napansin natin na hindi ho nag-deduct, example, hindi na deduct, ibabawas din po sa atin yon. Ano po, nakukuha ng spreadsheet po yon ng kanilang na hindi na bawas. So minsan, ang nangyayari yan sa Indian team ko, Ma'am Annabel, nag-withdraw siya, alam niya, sabi niya, sir, I know the 30% wasn't been deducted. And yet, I push it. Sabi niya, ngayon, 24 hours, hindi pa pumasok sa kanya. So, nag-support siya. Ang sabi ng support sa kanya, dapat ang winidraw mo lang ganitong amount. Kasi yung 30% hindi siya na-deduct. So, kailangan ibawas namin yon. Kaya tumagal ng 24 hours yung withdrawal niya. Pero nakuha niya pa din. Nakuha niya pa rin po. So, dapat we have to be titignan din natin. Ang mabilis lang po withdrawal natin, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 30 minutes, depende sa traffic. Pero makukuha niyo po 'yun. Maximum na po yung 24 hours. Ano po? Ganun po Akin 'yun. po siguro mga 10 minutes, 15 minutes. Yung sa'yo, no? 10 minutes, 15 minutes. Mabilis lang po ang withdrawal. Mabilis lang po. So imagine natin, no? From 100, Ma'am Annabel, iwan mo siya, i-compound mo siya, ilagay mo lang siya doon. Ang laki ng pera mo. Yes. Doon sa 100 mo. Tinry ko lang mag-withdraw kung talagang makaka-withdraw. Okay. Ayun. So naintindihan niyo na po, no? Ang ganda ng tag market natin. So mag-entertain tayo ng question, no? Ma'am Annabel. Coach, andun, insufficient funds po lumalabas sa page ko sa Connect to Sonic po. Di po mapunta ang burned CBIT sa tag market account ko. Kaya po insufficient funds, Ma'am Lani, unang-unang tanong ko, naglagay ka ba kanina galing sa bulsa mo, nagpasok ka ba ng pera? Ma'am Lani? Nasaan si Ma'am Lani? Yan, Ma'am Lani? Sige.
po, Coach Anton. Bali, nag-try po ako sa Gcrypto ng 10 USDC using BEP20. Ang pumasok lang po sa tag market 4.9. Okay. 4.94 lang po. Yun lang Oo. po. Alam mo, kaya pumasok na 4.9 lang, ma'am. Kung galing, yung ano po, yung gas fee na galing sa galing sa Gcash nyo, sa Gcrypto nyo. Yun yun na lang po ang pumasok. Nakuha nyo po ba ako? Dahil sa gas fee yun. Opo, Yes. sir. Oho. Kaya po, ganun ang nangyari. Kasi po kung eksaktuhin nyo lang talaga, ang iisipin nyo po, yung gas fee. Hindi po pwede, ma'am, yung eksaktong 10, magta-travel pa yan eh. Ang Opo. nagdidak po sa inyo, yung Gcrypto, hindi po yung tag. Opo. Oh. So, bali po, pag wala pong pondo yung tag market ko, hindi po mailalagay yung na-burn na CBIT po sa Opo. tag. Yes, ma'am. Ang minimum po natin ay $10 eh. Ano po? Kaya po pala, Ang minimum, pero kung meron kayong 4.90 o sabi natin 5, kailangan po 10. So kailangan maglagay pa po kayo. Ano po? opo. Nagets ko na po, Coach Anton. Salamat po. Paabutin mo siya at least 10. Tapos ngayon, dun sa Corbit mo, pwede mo na siyang i-join ngayon. Magiging 20 yon. Alam niyo ba yung 20 mo na yon, ang magiging, pag tinimes mo siya sa 12, magkakaroon ka ng 240 trading money doon. Opo, Coach Anton. Sabi ko na po. So, yun po ang nangyari. Mag-ipon po ako habang mapantayan ko po si Corbett. Opo. Ayun. Thank you po, Coach Anton. Salamat po. Salamat din po, Ma'am Lani. Ayan, okay.